Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Sundin ang batas, unawain ang layunin. Sabi po sa Section 9 nitong DAO 2014-02, Revised Guidelines for PCO Accreditation, the new PCO in case of resignation or termination, I quote, in case of resignation or termination of the services of the PCO, the managing head shall appoint or designate a new PCO. So, ibig sabihin po, pagka ang isang accredited PCO biglang nag-resign or na-terminate yung kanyang services bilang PCO, kailangan ang highest executive officer called managing head maglagay ng kapalit, replacement. So, shall appoint or designate a new PCO. Ang isang kondisyon kasi ng discharge permit, isang kondisyon ng permit to operate ng ating air pollution source installation o isang kondisyon sa pagiging waste generator, dapat meron kang accredited PCO. Dapat at any given time, merong person in charge monitoring our activities. Kaya kung nag-resign ang isang PCO o na-terminate ang kanyang services as PCO, maglalagay ka ng kapalit. In case na pag-usapan yung ah, transition, binibigyan naman ng transition na maghanap, pumili ng qualified. Di naman biglang, o ikaw na lang. So, binibigyan ng 30 kalendaryo, araw. Within 30 days from the date of resignation or termination, dapat meron ng na-appoint, na-designate, and eventually nakapag-secure ng accreditation kasi yung appointment naman o pagpili, sabihin natin 5 araw. Tapos yung PCO training, 5 araw yon. Another 5 days para gamitin mo yung mga panahon na yun para makapag-apply ng accreditation. So at least meron ka talagang pruweba na nagsisecure ng accreditation. And once na nag-resign ang PCO at ang PCO, dapat ang managing head nag-i-inform sa EMB. Nakasulat mismo dito, he or she, referring to the managing head, shall inform in writing the concerned EMB regional office within 15 calendar days and seek accreditation for the new PCO within 30 calendar days from the date of resignation or termination. Ganon. Merong bibigay ng impormasyon sa concerned EMB regional office ng changes. So, merong transparency and accountability. At malinaw sa Section 9 na ito that seek accreditation for the new PCO within 30 calendar days from the date of resignation. So kung nag-resign ng May 1 ang PCO, merong hanggang May 30 o June 1 para sa panibagong PCO na makapag-secure na accreditation. So sino ngayon ang PCO during that period na wala ng active, walang accredited PCO? Nakasulat din dito sa Section 9, the managing head shall immediately assume the responsibilities as interim PCO until such time that a new PCO shall have been accredited. So, merong laging magiging kapalit habang nag-undergo ng
training, accreditation, yung bagong PCO. Ang tawag doon, interim PCO sa katauhan ng managing head. Ang managing head naman, di naman talaga yan nawawala. As defined in Section 4, sabi dito, the managing head is the highest executive officer of the establishment. Maaring ang presidente ang managing head, maaring yung kanyang vice president, maaring yung sa mababa pa, maari yung iba't ibang supervisor or the next higher immediate supervisor ng PCO. Marami yan na sambit. The highest executive officer, nandun talaga yon, di talaga yun nawawala. Now, sometimes, dinidelegate na lang yan sa baba. Like, kung president ako, i-delegate ko sa vice president ang managing head. Pero hindi yun nawala. Yung pagiging managing head ko dahil binigay ko sa iba. Hindi yun nawawala. So, in short, may pagkakataon na yung na-delegate na managing head position, siya din yung nag-resign. So, nawala na ba yung managing head? Hindi. Yung nandun pa nga sa pinakamataas, the highest executive officer. Nagkakataon lang. For example, sa isang LGU operated hospital, yung PCO ay yung radiological technician. Yung kanyang managing head, yung chief of hospital. Pero, ang pinaka managing head talaga sa isang LGU, syempre ang local chief executive o ang mayor. Pero dahil marami ning ginagawa, hinahawakan na ang mayor, o dinidelegate na doon sa immediate supervisor ng PCO para madali ang coordination. Sabi nga sa Section 10, together with the managing head, ensure compliance. Mahirap yung di mo laging kausap, di mo kasama sa linya yung managing head mo. So the question is, sino magiging managing head kung nag-resign din yung managing head na yon? O nandun pa rin yung pinakamataas sa kanya. So, ang managing head, importante rito na alam niya din kung ano yung 21 items ng duties and responsibilities ng isang PCO. Yan, na nakasulat sa Section 10. O, hanggang 21 yan. So, kung isa-summarize ko yan, it's PRR. Permits, reports, results. So, yung mga permits, dapat alam mo din kung kailan mag-expire, kailan ang renewal. And then, initiate mo yung pag-renew nun. Initiate ng pag-apply ng bago kung kailangan ng bago. Ganon din sa reporting, yung self-monitoring report, compliance monitoring report, sasubmit mo din yun. Ano naman kung ikaw lang nakapirma doon? Compliance pa din yun. And then yung mga kailangang monitoring ng tubig, hangin, yan, kailangan na perform din yan ng interim PCO who happens to be the managing head. At ang managing head dapat, kung siya ang magiging interim PCO, dapat Filipino officer. Isang bagay pa sa Section 9 na kapag nag-resign ang isang PCO o na-terminate ang kanyang services bilang PCO, automatically revoke yung kanyang accreditation. Malinaw yon sa Section 9. Kung hindi nga lang nai-inform sa EMB agad-agad, pero mula nung nag-effect yung kanyang resignation or termination ng services as PCO, revoke na, automatically revoke na yun. Sabi nga dito sa Section 9, I quote, the accreditation of the PCO who has resigned or been terminated shall be considered automatically revoked upon his or her resignation or termination. Nagiging formal lang minsan nito dahil doon sa kailangan ng
pag-i-inform in writing. So, nalaman ng EMB na wala na pa silang PCO dahil nga nag-resign na. And remember, some are transferred. Sabi dito, a new accreditation shall be secured from the concerned EMB regional office if the PCO transfers and assumes the PCO position in another establishment. So, dalawang pagkakaintindi ko rito, yung pag-transfer na sa isang kumpanya o establishmento na pag-aari din. Like, di ba may mga multiple branches, may mga multiple clinics. Pag-aari ng isang tao, nililipat-lipat mo minsan. Meron nga bangko. O every 2 years, nililipat-lipat yung mga personnel doon sa iba't ibang branches ng bangko. So, yung pag-transfer sa ibang branch, sinasabi dito ay kailangan mag-secure ng bagong accreditation. So kahit valid pa yung accreditation mo, pero nag-transfer ka ng ibang establishment, ibig sabihin ibang location, kailangan mo na mag-apply ng bagong accreditation. Again, mag-inform in writing para maging malinaw yung location mo. Kasi magiging concern yan sa application mo dahil makikita nila, active ka pa pala doon sa isa. Bakit nag-a-apply ka ng bagong accreditation dito? So maging malinaw na before mag-apply ng bagong accreditation, nakapag-inform na in writing sa concerned EMB Regional Office na nag-transfer ka na para hindi magkaroon ng conflict. Pwede rin yung pag-transfer sa iba na talagang kumpanya o establishmento na hindi na pag-aari ng isang tao. Same pa din, all the more na maisip mong kailangan mo mag-apply ng bagong accreditation. So whenever meron kang accreditation certificate tapos nagkakaroon ng changes kung saan ka nag-a-assume ng position bilang PCO, tingnan mo kung uh, consistent ka pa ba. Like, sa accreditation certificate mo, nasa barangay 1 ka. Pero ngayon, as of this moment, nasa barangay 2 ka na pala. Yung pangalan ng branch, dati nasa ABC branch, ngayon nasa XYZ branch ka na. Sabihin, talagang nagkaroon ng transfer, nagkaroon ng assumption ng position ng PCO sa ibang establishment. Nagkaroon ng resignation or termination. So, dapat mag-apply ng bagong accreditation.